For example, number one talaga is yung sa physical, nakatangi yan. Kailangan may puntos kayo doon. Kasi sa kondisyon, alam ko, inihanda natin yung mga ating mga upcoming winner bago tayo pumunta dyan sa school. Sa patimpalak na yan na ating lalabanan. Kasi kung hindi natin inihanda, depende pa rin sa inyo kasi alam ko sa sobrang yung iba avid pa ng mga senyales, kaliski senyales, ng mga kontrapelong kulay, ng lunar kaking calendar. Basta alam nila na nakakalamang sa kulay ang kanilang mga napili or mga upcoming winner, or nakakalamang sa kaliskis sa mga senyales, 100% ilalaban nila yan, ibabangga nila kahit medyo alanganin ng labanan. Ando na tayo, alam nyo sa mga sad to say lang kasi ang talagang reality ng buhay, may mga ganyan akong nakikita. Umaasa lang talaga sila dun sa senyales ng kanilang upcoming winner. So manalo man yung kanilang napili o yung upcoming winner nila, so hindi na rin mapapakinabangan. So may mga ako niyan, may mga naobserbahan ako ng ganyan na mga ugali. Pero mas maganda kasi tayo, tayo kumbaga napili natin yon, napili nating alagaan, napili nating ihanda. Kumbaga para sa akin bilang isang breeder din, napakahalaga sa akin nung upcoming winner ko na yon, na hanggat maaari gusto ko na kung siya ay magwawagas sa patimpalak na yon, hindi siya madidisgrasya din. Kasi napakasaya ko na nun. Pero sa tusay nga talaga, sa panahon kasi ngayon, talagang ang mga lahi ng mga nakikita natin na yan sa school, sobrang iba na yung labanan ngayon Wala sa matatandang paniniwala na i-apply yung mga bagay-bagay na ganun. Pero effective pa rin. Maniwala kayo sa hindi, effective sobra. So kami lumabang kami sa patimpalak, mas mataas pa rin yung score namin. So hindi natin masasabing sobrang kulelat, pero lang kami small time lang kami. Hindi kami yung lumalaban ng talagang malakihan, kasi para sa amin libang lang yan. Kumbaga hindi namin ginagawang bisyo. Siguro ang masasabi ko bisyo ko yung talagang pag-aalaga, kumbaga pagre-raise sa kanila, kumbaga pagpapalaki yan. Kasi nag-breed ako kaya mahal ko yung mga ko na yan, yung mga upcoming winner ko na yan. Kaya before pumunta sa school or sa patimpalak na aming nasasalihan, talagang kinakausap ko yan. Kaya siguro sa ganung paraan, kasi naniniwala din ako na naririnig nila tayo. So marunong silang umintindi, hindi lang sila makapagsalita. So usapin natin sila na ibigay ang lahat para lang magwagi sila doon sa patimpalak na ating pupuntahan. So sawa ng ating ng lumikha, effective naman. So matatawa kayo sa akin ito, share ko lang. Sa bawat upcoming winner ko na papasok sa stage kung saan gaganapin yung tagisan ng lakas, talagang lagi kong silang binubulungan. Ang isa lang ang binubulong ko sa kanila every time na mangyayari yung mga ganung bagay. Alam niyo kung ano yung binubulong ko? Yung words na totoo na yan, kailangan galingan mo. Kapag hindi ka gumaling, ikaw ang mayayari dyan. So wala akong magagawa sa ganyang bagay. So galingan mo, tatapik ko pa yun. Ang turing ko talaga sa kanila is parang isang kaibigan, na kaibigang matalik, na talagang sa talaga, kumbaga proven and tested talaga. Talagang halos may mga nalalaglag din, pero mas lamang talaga yung dinadalhan kami ng magandang biyaya. So yun ang masasabi ko sa ganyang bagay. At patungkol nga pala mga sinyal, doon sa
bagay na ganito, hindi man natin aminin sa sarili natin, doon sa mga hindi naniniwala sa mga kaliskis senyales or sa lunar tracking calendar, pero nandun pa rin sa isipan nila yung pagdadalawang isip. Lalo na kung mapapanood nila yung mga video na ginawa ko. So, yung aking mga opinion at aking mga proven and tested ng mga sinishare ng mga ideya, malamang magdadalawang isip sila na kontrahin. Kasi pag kinontra nila, automatically nangyayari. Nauubos yun sa kanila. Nauubos yun sa kanila. So, ganun. Kasi may mga, sabi nga, kakilala din ako na madalas kumukontra sa akin. Pero sawa ng lumikha, ano ko na sila, mga friend ko na sila ngayon. Kasi kumbaga yung mga tao kasi ng mga ganyan, naghahanap talaga sila ng patunay kung totoo ba o hindi. So nakikita nila yung mga patunay talagang nangyayari na totoo talaga. Kasi isa lang ang aking paniniwala sa ganyang bagay. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Kung naniniwala ka na magtatagumpay ang iyong upcoming winner na inihanda para doon sa patimpalak na yon, naniniwala kang 100% na malakas ang sinyales ng iyong napili o upcoming winner, naniniwala kang 100% na malakas ang kulay ng balahibo sa panahon ng iyong pagdadala sa tagisan ng lakas sa patimpalak ng iyong upcoming winner, walang dahilan upang ikaw ay mabigo. So, paalala ko lang, mas maganda pa rin, syempre, may panalo at saka talo. So, mas maganda, libang-libang lang. Yung tipo na masasabi natin na disgrasya, yung tipo na makakangiti ka pa. Huwag yung na-disgrasya, uwi ka talaga luhaan. Huwag ganun. Kailangan yung tipo na kahit na na-disgrasya, yung iyong napili, pag uwi mo, makakangiti ka pa rin. Kumbaga enjoy life lang. So kasama talaga sa laban yun. Maaring mas mataas ang signal nung nakatapat nung iyong napili, nakatapat nung iyong upcoming winner, or di kaya may pagkukulang ka sa sa paghahanda sa kanya. Kasi yung iba gusto lang manalo sa mga ganung bagay, pero hindi nila alam yung yung sakripisyo na dapat nilang gawin, yung mga technique na kinakailangan para nang sa ganun mapalakas, makondisyon ng physical at saka makondisyon ng mental at physical ng ating mga upcoming winner. So hindi ko naman sinasabi na pabaya sila, pero may mga tao kasi na dinadala na lang basta sa patimpalak sa kanilang lugar yung ganung kanilang mga napili ng walang paghahanda. So sa mga ganung bagay, guys, mga kasinyal, wala tayong dapat asahan doon. Kumbaga makalusot lang yon o maging winner man yun, yun ang tinatawag ni Chamba. So buenas, sabi nga, pero mahirap umasa sa buenas. Kasi yung karamihan ng mga buenas, yun yung mga mabibilis lang ng mga pangyayari na gaganap yun Pero pag tinatawag na talaga yung sobrang tagal, yung tinatawag na drag na talagang lamang ang may training, lamang ang naikondisyon ng maayos, lamang ang naibigay mo ang lahat doon sa iyong napili, naibigay mo ang lahat doon sa iyong upcoming winner. So umasa ka doon, hindi ka iiwan. Sabi nga, nakapikit na yan, panalo ka. Yun ang pinaka the best. So sobrang nang mahaba itong video natin, kasi yun ang aking opinion. Kaya muli, ang sagot ko doon sa katanungan na yun, na kung bakit hindi naniniwala ang mga big time sa mga senyales, tracking calendar, or sa mga kaliskis senyales ng kanilang mga napili, dahil nga doon na hindi naman nila pwedeng i-apply sa kanilang nilalaban ng patimpalak.
So, thank you for watching to this video, and kindly, yung mga saloobin nyo, kindly comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe. And ang tabayanan nyo, marami pa akong share sa inyo. Salamat sa panonood. Bye-bye. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear Hey me guys, now. do you like the video? I won't If stop yes, till I please wear don't the forget to crown. subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.